Isa na naman pong panibagong reaction video ang ating pong gagawin po ngayong araw na to. Mula po ito kay Wellbeast PH. Ang title po nito, Pilipinas pala ang makakapigil sa paghari-harian ng China. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. At huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-like sa video. Malaking tulong po yan sa ating channel, no? Pag nag-like po kayo sa ating video, ay makikita pa po ng maraming tao ang ating mga reaction video. Maraming po salamat. Simulan na natin to. Let's do this. Ang Pilipinas pala ang makakapigil sa paghahari-harian ng China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa konteksto ng pagpigil sa isang posibleng pag-atake ng China, ang Pilipinas ay lumitaw bilang isang mahalagang manlalaro sa rehiyon. Noong 2023, nagkamit ang bansa ng ika-32 pwesto sa 145 bansa sa Global Firepower Index. Sa pagpapalakas ng depensa nito, ang Pilipinas ay nagtatag ng mga bilateral na kasunduan sa depensa sa mga pangunahing bansa. Pinagtitibay ang posisyon nito bilang isang makapangyarihang pwersang militar sa rehiyon. Samantala, ang dramatikong modernisasyon ng militar ng China ay nagbago sa mga dinamikong pangsiguridad sa Indo-Pacific. Habang nagnanais itong maging isang nangungunang hukbong pandagat, hindi pa ito katumbas ng Estados Unidos sa lahat ng aspeto ng militar. Tama, at yun po ang gustong-gusto po mangyari po talaga ng China, na sila po ang manguna sa buong mundo po talaga, no? Pero hindi po talaga nila kaya ang US. Sobrang lakas po ng US, no? Yun nga po sa graph po na to, na pangalawa po ang China, pangatlong Russia, at pang-apat ang India. At syempre po tayo po ay pang number 32. Hindi na po masama yun dahil po lalo po ngayon ay talaga pong dire-diretso po ang modernisasyon ng ating mga sandatahang lakas. Sa pamumuno po yan syempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Nakpakan natin ang ating Pangulo, kaya po talaga solid po talaga ating Pangulo, hindi po talaga nagpapahinga na halos ang ating Pangulo sa sa pag-modernize, at talaga po nagtatrabaho po ang ating Pangulo talaga. Yan po dapat ang ating sinusuportahan na Pangulo. Ang China ay may malaking agwat ng kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang South China Sea ay nananatiling mainit na lugar na may mataas na posibilidad ng paglala ng alitan dahil sa mga alitang teritorial, kompetisyon sa mga likas na yaman, mga operasyon para sa kalayaan sa paglalayag, mga proxy conflict at mga nasyonalistikong presyon. Ang patuloy na pag-angat ng Pilipinas sa Global Military Firepower Index ay nagpapakita ng pag-focus ng bansa sa external defense. Yes. Mayroon itong 150,000 aktibong tauhan at kamakailan lamang ay nagdagdag ng mga makabagong armas tulad ng attack helicopters, fighter jets at transport aircraft. Isipin nyo, kung hindi si PBBM ang ating Pangulo po, wala po mangyayari. No? Tulad po ng nakaraang administrasyon po, no? Alam nyo naman na po siguro, hindi na po kailangan pang i-memorize yan kung ano pong ginawa ng ating past administration. Sobrang baba po ng moral po talaga ng Pilipino noon. Nung nakaraang administrasyon talaga pong yumuko po talaga ang nakaraang administrasyon sa China. Pero po ang administrasyon po ngayon sa pamumuno po ni PBBM ay hindi po yumuyuko sa China, at tayo po talaga ay lalaban po talaga sa China, at patuloy po na ine-enhance po talaga pong nagpapalakas po ang ating sandatahang lakas. Ganun po ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Nagkikinabang din ang bansa sa mga bilateral na kasunduan sa depensa sa mga pangunahing kalyado tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia, na nagpapalakas ng postura nito sa depensa. Sa ganitong landas na tinatahak ng Pilipinas, ito ay maaaring epektibong makakapagpigil sa China na magdalawang isip ng pag-atake sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas ang kakayahan nitong militar at katayuan bilang isang middle power na bansa. Yes. Ang Pilipinas ay nasa ika-9 na pwesto sa mga defense network dahil sa pakikipagtulungan nito sa militar ng Estados Unidos. Ngunit nasa ika-20 pwesto sa resilience dahil sa mga internal na hidwaan. Habang patuloy ang modernisasyon at estratehikong pakikipagtulungan ng Pilipinas, nagiging mas makapangyarihan ito sa rehiyon. Samantala, ang China ay nagpapakita ng kahangahangang modernisasyon ng militar sa nakalipas na 2 dekada, bagaman hindi pa nito natutumbasan ng Estados Unidos. Ang mga hakbang ng China tulad ng pagpapahusay ng mga missiles, anti-ship capabilities at anti-satellite technology. Ang problema nga lang po ngayon talaga sa China po ay kumbaga sabi nga nila made in China. Lahat po ng kanilang mga armas na yan at mga ship, mga aeroplano ay talaga pong
hindi po talaga quality, no? At meron pong collapse po sa kanilang gobyerno po ngayon, no. Peke po ang kanilang military power po talaga, no. Talaga pong hindi po ganoon kalakas. Kumbaga, wala po kasi talaga silang experience, no. Okay, sabihin na natin nasa kanila po lahat ng pinakamaraming navy, no. Pero wala po talaga silang experience sa gera po na matagal ng panahon na. Kaya nga po may dalawa po silang mataas na leader sa kasundaluhan nila po ang meron pong kaso, no. Inano ko po yan sa ating reaction video nung nakaraan po, no. Panoorin nyo na lang po, ilalagay ko na lang po dito sa taas kung ano po yung video na yon. Talaga pong ano po, nagko-collapse na po talaga ang military ng China. Malaki pong problema po talaga nila ngayon. Ay nagpapaliit sa agwat sa pagitan ng dalawang bansa at nagdudulot ng maalalahanin sa rehiyon. Pinapalakas ng China ang kanilang mga helicopters, hukbong dagat at aircraft technology tulad ng Type 054B Frigate at J-20 Stealth Fighter. Malapit na ring ilunsad ang domestikong dinisenyong Fujian aircraft carrier na nagpapakita ng kanilang mga ambisyon sa Indo-Pacific. Ang modernisasyon ng militar ng China ay nagdudulot ng global na pangamba. Nais ng China na palawakin ang impluensya nito sa rehiyon na nangangailangan ng maingat na pagsusuri upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang posibleng aggression. Well, lahat naman kasi ng sinasabi ng China ay taliwas sa kanilang ginagawa. No? Tulad dun, no? Para daw hindi daw magkaroon ng aggression. Pero sila po talaga ang nagsisimula ng aggression dyan sa West Philippine Sea. At wala po talaga silang kasundo. Paano po nila makukonvince ang ibang bansa sa layunin nilang ganun sila nga mismo ang gumagawa ng gulo dyan sa West Philippine Sea? Real talk lang po yan, no? Alam nyo naman na po yan kung ano po talagang ginagawa ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea. Ang Asia Power Index ay nagpapakita ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay patuloy na umiigting. Habang malaki pa rin ang kalamangan ng Estados Unidos, ay mabilis namang humahabol ang China. Sa kabila nito, malabo nang muling makamit ng Estados Unidos ang hindi mapag-aalinlangang pamamayani sa Asia. Para sa Pilipinas, ang pagbabago ng kapangyarihan ay may malalim na epekto. Aktibong pinapalakas ng Pilipinas ng militar nito upang mapanatili ang depensa laban sa agresibong China, kabilang ang pagkuha ng makabagong mga kagamitan. Sipin nyo talaga, no, yung sinabi ko kanina, no, kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang Pangulong natin ngayon, ano na? Baka mamaya naging probinsya na nga tayo ng China, no? Pero talagang tayo po ngayon ay talaga po nagpapalakas po talaga. Nakikita nyo naman po, no, sa dami po ng mga ginagawan po natin ng balitang reaction video dito po sa ating channel at sa iba't ibang vlogger pa po makikita nyo po at sa mismong balita po sa TV o dito po kahit dito po sa YouTube, no, sa mga balita po talaga ay makikita po natin na talaga pong minomodernize na po lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat po ng ating sandatahang lakas. Ganun po katikas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po sobrang bitin po talaga yung 6 years kung tutuusin, no. Hindi lang po sa sa sandatahang lakas, no. Kahit po sa investment, no, mga nag-i-invest na taga ibang bansa sa atin, ang dami na po talaga ngayon. Subway, gagawa ng subway, magkakaroon din tayo ng submarine, magkakaroon din tayo ng sarili nating satellite, no, yung sa wifi, no, sa internet, yung Agila satellite, inaabangan din natin yan. At marami pa pong investment na galing sa ibang bansa na magki-create po ng trabaho dito po sa Pilipinas, na sinabi ko rin po sa nakaraang reaction video ko na sana, yun nga, pag nagdire-diretso yung mga investment na yun, baka po mawalan na po tayo ng OFW. Kasi hindi na po kailangan na maging OFW ng ating mga kapamilya, no? Dito na po magtatrabaho at magsasama-sama na po tayo dito sa Pilipinas, no? Kasi po malaking bagay po yun ng magkakasama pong pamilya. Maganda po talaga sana yun na talaga pong umulad po ang bansa po talaga natin para wala na po mag-OFW at lumayo sa pamilya nila, no? Sobrang galing po talaga kasi po sobrang bitin talaga ang 6 years para sa akin, no? Kasi para sa akin po talaga sana po ma-extend, no, o tumakbo pa ulit ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasi maganda po ang kanyang pagtatrabaho, no? Talaga pong busy ang ating Pangulo talaga, no, sa pagtatrabaho po sa ating bansa talaga. Solid ang Pangulong BBM. Sa laban sa agresibong China, kabilang ang pagkuha ng makabagong mga kagamitan. Ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, habang naglalaban ng Estados Unidos at China para sa impluensya. Ang mga middle power tulad ng Pilipinas ay nakakaapekto sa regional na kaayusan.
Noong 2023 ay bumaba ang kabuang kapangyarihan ng China dahil sa mga epekto ng COVID-19 na nagdudulot ng tanong sa kakayahan nitong tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Well, sa akin, no, parang ngayon ko nare-realize, no, hindi kaya, ito lang ang opinion ko, no, parang sa tingin ko, parang sinadya siguro ng China yung COVID din, no, na ikalat, Kasi talagang sila po talaga pinagmulan niya na talaga pong, alam na naman natin kasi talaga may hindi magandang ano tong China talaga. No, pero kumbaga, kung sakaling sinadyaman nga yun, no, pati ang kanilang mga kababayan na sinakripisyo nila, libo-libo po talaga ang nawala po nun, di ba? Nung hindi, sa buong mundo po talaga, ang dami pong nawalang tao o namatay. No, ganun po talaga ay sobrang hirap ng dinanas po natin nung pandemic talaga. Kaya talagang hindi mo talaga mapag-iisipan ng maganda tong China kasi talagang ganun po talaga sila. Marami silang mga propaganda na hindi naman tama, no, na talaga pong gusto po talaga nila maghari-harian sa buong mundo po talaga. Kaso hindi nga po talaga nila matalo ang US. Kasi po number 1 talaga ang US sa lahat. Ang South China Sea ay isang pangunahing pinagmumulan ng tensyon na maaaring humantong sa labanan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga alitang teritorial at kompetisyon sa likas na yaman tulad ng langis at natural gas ay mga potensyal sa pinagmumulan ng sigalot. Yun talaga yung ano dyan sa West Philippine Sea, di ba? Nasabi ko na rin yan. Langis, methane gas at syempre yung natural resources talaga yung mga isda dyan. Sobrang dami at ang lalaki. Isipin nyo kung makukuha talaga ng China yan, talagang madadagdag po sa kanilang resources talaga yan. At talaga naman na talagang wag po nating ibibigay yan kasi po yung nasa teritoryo po natin dyan sa West Philippine Sea ay malaking yaman din po yan kung talaga pong makapag-drill po tayo ng langis dyan at ng methane gas at syempre yung mga natural resources dyan. Malaking tulong po yan sa ating bansa, no, sa pag-unlad ng ating bansa. Kumbaga sabi nga ng iba ay kakarampot, sabi ng isang kongresista ba yung nagsabi noon? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, alam niyo na kung sino, no? Sabi niya kakarampot lang daw, no? Parang ang dating parang gusto nang ibigay sa China. Hindi po ganun. Kaya nga po teritoryo po natin yan, kaya nga po panalunan natin yan ng legal sa Arbitral Award, di ba, noong 2016. Ay atin po yan. Kahit gatuldok man yan, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kahit gaano pa kaliit yan, gatuldok man yan, wala tayong ibibigay o ipamimigay sa China. Atin yan. Tayo ang dapat makinabang dyan sa ating teritoryong ibinigay o napanalunan natin yung Arbitral Award noong 2016. May karapatan tayo dyan kaya kailangan natin ipaglaban yan. Kung hindi mareresolba ang mga isyong ito sa pamamagitan ng diplomasya, ay maaaring lumala ang mga ito tungo sa military confrontation. Ang mga operasyon ng freedom of navigation ng mga dayuhang hukbong dagat, particular ng Estados Unidos, ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng mga bansa gaya ng Pilipinas at China, na maaaring humantong sa mga disinasadyang komprontasyon o krisis militar. Well, kasi yung sinasabing diplomasya, ginawa na natin yan Sobra-sobra na nga tayo sa diplomasya Nang dahil nga sa diplomasya, meron tayong ginawang maximum tolerance, no? Tayo po ay nasaktan na talaga at meron po tayong mga kababayan mangingisda na talagang napahamak at namatay, nawawala hanggang ngayon. Isipin niyo yun, binangga yung kanilang bangka ng barko ng China. At syempre tayo po, no, sa militar po natin, no, talaga pong binutas sa mga inflatable, talaga pong sinira yon at syempre may naputulan pa ng daliri. Hindi po talaga hindi na po talaga ubra yung diplomasya at unang-una nagkaroon na nga ng kasunduan between China and Philippines, di ba, yung pag-uusap ng nakaraan lang na nawalan din ng saysay dahil ilang araw lang talagang kinuyog po ang ating 7 barko ng China. So, sila po talaga ang sumusuway sa pinag-usapan. Kasi po nawawalan po talaga ng saysay ang diplomasya. Kaya po ngayon po, sinabi na po talaga ng Pangulong Bongbong Marcos na kung anong gawin na sa atin ng China, ayun na rin po ang ating gagawin bilang depensa. No? Kaya po wala pong saysay ang maximum tolerance, wala pong saysay ang diplomasya. Magmumukha lang tayong tangang makikipag-usap sa China kasi po alam po natin kung gaano katuso ang China. Ang mga proxy conflicts na dulot ng mga alyansang militar, kasama ang pambansang damdamin at pampublikong presyon, ay maaari bang magtulak sa mga bansang ito patungo sa mas agresibong mga postura na nagdaragdag ng panganib ng sagupaan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, pinapalakas ang Pilipinas ang depensa nito sa teritoryo at baybayin sa pamamagitan ng isang masusing programa sa modernisasyon. Nakikita niyo ba yung ginagawa, di ba? Binubutas talaga yung ating inflatable, di ba? Ganyan po, no? Isipin niyo, no? Meron po mga armas po ang ating mga kasunduluhan dito, di ba? Pero hindi po nila magamit kasi naka-maximum tolerance tayo at meron na nga po naputulan ng daliri.
'Di ba? Kaya ngayon po talaga eye for an eye, tooth for a tooth po ang kailangan po talaga na maging ano natin dito, hakbangin natin dito sa panggigipit o panghaharas ng China dito po sa atin sa West Philippine Sea. Tama po na talaga pong kailangan na po nating lumaban dito sa China. Teritoryo at baybayin sa pamamagitan ng isang masusing programa sa modernisasyon. Ang kamakailang banggaan ng mga barkong Chino at Pilipino sa Second Thomas Shoal ay nagpasigla sa pagsusumikap na ito. Ang plano ng modernisasyon ng Pilipinas na tinatawag na Horizon 3 ay kinabibilangan ng pagkuha ng mga fighter jets, radar, frigates, missile system, helicopters at ang kauna-unahang fleet ng submarine. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, no, magkakaroon na po tayo ng submarine. At nagde-training na po ang ating mga magiging captain po niyan, mga team diyan sa na gagamit yung ng submarine. No. Nagde-training na po sila para magamit po ang kauna-unahan nating magiging submarine. Inaantay lang po natin yan, may go signal na po yan. Sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, for the first time in Philippine history, magkakaroon na po tayo ng submarine. Pakpakan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang galing po ng ating Pangulo, no? Gratyo natin. Sa kabila ng mga hadlang sa budget na nagpaliban sa mga naunang yugto, mabilis na pinapabilis ngayon ng Maynila ang mapagbili ng kagamitan na may $5 billion na nakalaan para sa paggasto sa depensa sa 2024. Ang bansa ay kumukuha ng iba't ibang kagamitang militar at nagsusuri ng tulong mula sa ibang bansa upang pondohan ang tinatayang 500 billion pesos na kailangan para sa Horizon 3. Sipin nyo, no, kung balahura ang ating Pangulo at talaga pong hindi matikas ang ating Pangulo, hindi po tayo susuporta ng ibang bansa. Sipin nyo yun, no, hahayaan tayo na talagang hindi makapag-upgrade. Pero ang Pangulo po kasi talaga natin masigasig at talagang sa international law yun po ang ginagawa po ng ating Pangulo. No? Talaga pong doon tayo sasandig din talaga sa legal. Sipin nyo yun. Kasi lamang na po tayo kung tutusin dito eh. Marami na po tayong ebidensya na video evidence at lahat-lahat na magpapakita dito na tayo po talaga ang hinaharas ng China. Kaya nga po ang buong mundo talaga nakasuporta po halos sa Pilipinas. Lahat po yan, Taiwan, Australia, South Korea, Japan, India, Poland, lahat po talaga ay sumusuporta po talaga sa atin. Nagpapadala ng tulong, nakasuporta, may bilateral training, ganun po talaga eh. Sobrang galing po ng diskarte ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang militar ng Pilipinas ay nakatuon sa pagkuha ng mas kaunti pero mas mabisang mga kagamitan at plataforma. Alinsunod sa isang forward defense strategy na naglalayong itulak ang mga banta palayo hanggat maaari. Ito ay nagbibigay daan sa agarang pag-deploy ng mga fighter jets at iba pang kagamitan kapag may nakasalubong ng mga barkong Chino. Ang Pilipinas ay naglatag din ng isang territorial defense strategy na nagbibigay din sa mga isla nitong inaangkin ng China sa West Philippine Sea, particular ng Pag-asa Island, Kota Island, West York Island, Panatag Shoal at Lawak Island. Kung makikita nyo ang Pag-asa Island ngayon, di ba, yung nakarang reaction video natin, talagang ang ganda na ng runway. Sementado na, patag na. Sobrang pinimprove po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe po ang pagkilos ng ating Pangulo. Sabi nga po nilang iba ng mga kritiko weak leader daw, pero kabaliktaran po ang nakikita po natin at talaga po may resulta. Tahimik lang ating Pangulong Bongbong Marcos pero ang nag-iingay po sa kanya yung resulta ng kanyang pagtatrabaho, yung output. Ganun po dapat, Kaya napaka-solid po ni Pangulong Bongbong Marcos talaga. Kung iba po siguro ang ating Pangulo ay wala pong ganyan tayo, Hindi po ganyan, hindi po uulad ng ganyan ng ating ating sandatahang lakas, which is kailangan na po talaga yan, Hindi po tayo kailangan mag-sitting pretty. Kasi nga po na baka pag tinupak po yung China, at kung hindi po tayo nakakapaghanda, ay talaga pong madudumog po talaga tayo. Dahil real talk po naman talaga ay mahina po tayo kumpara sa China. Number 2 po ang China sa pinakamalakas . Kaya ngayon po talaga sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinapalakas niya po ang sandatahang lakas natin. At hindi lang po yun kahit na po sa mga investment. Lahat po ay sakop ng kanyang pamumuno. Isipin nyo, bitin na bitin po talaga yung 6 years kay PBBM. Real talk lang po yan. Ang kamakailang mga pagsisikap na pagandahin ang mga kakayahan ng Pilipinas sa maritime at aerial defense ay nakatutok sa modernisasyon ng Navy. Kasama rito ang pagbili ng maritime patrol aircraft
anti-submarine warfare helicopters at unmanned combat aerial vehicles na mahalaga para sa pagpapatibay ng seguridad at depensa ng bansa sa karagatan. Noong Hunyo 2023, isinagawa ng Philippine Navy ang kanilang unang full mission-capable deployment ng anti-submarine warfare assets. Yes. Kabilang ang mga missile-equipped frigate BRP Antonio Luna at ang Augusta Westland AW159 Wildcat helicopter. Ang mga kagamitang ito ay tinuturing na critical na panghadlang laban sa mga potensyal na banta sa rehiyon. Nais din ng Pilipinas na palawakin ang anti-submarine capabilities nito at aktibong naghahanap ng submarines na bibilhin. Yes. Kung saan 3 shipbuilders ang nagsumite ng mga proposal. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Talaga pong ano yan, hindi lang po chismis yan, talaga pong legit na magkakaroon na po tayo ng submarine. No, aantayin na lang po natin kung kailan po yan talagang mai-ship sa atin o pag nagawa na po yan, talaga pong first time in history, Pilipinas magkakaroon ng submarine. Ang nagbabagong kalagayan sa rehiyon ay nagpapakita ng ating bansa ay determinado sa pagpapatibay ng ating posisyon at pagtatanggol sa ating seguridad at teritoryo. Nice. Ayun lang po no, ating pong nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Wellbeast PH. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Don't forget to subscribe din po sa aking channel para ma-updating kayo kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Comment nyo na lang po sa baba kung ano sa loobin nyo dyan po sa comment section. Don't forget to like this video. Malaking tulong po yan sa ating channel. Until next time, God bless and peace out. Bye.